Ito pa, si Inday na naman ito. Si Inday Sara Duterte na naman ito. Nagkaroon ng hearing kanina dyan sa House of Representatives para po sa hinihinging budget ng Department of Education. Alam mo, anong iniwan ni Inday sa DepEd? Puro krisis. Puro krisis. Walang accomplishment, kundi krisis. Hindi niya pwedeng itanggi na 2 taon lang siya dyan. 2 taon yun ha. That's 2 years. 2 years yun. Hindi lang basta ilang buwan lang yan. 2 taon yan. Pero ang iniwan, hindi maipaliwanag na paggastos ng confidential funds at hindi paggastos sa hininging budget para mapaganda ang sistema ng edukasyon dito sa Pilipinas. Puro krisis lang, sabi pa ng isang mambabatas. Krisis lang ang iniwan ni Inday Sara Duterte dyan sa Department of Education. At kitang-kita ka, Coffee, yung gaano kalayo pagdating sa competencies ni Secretary Sani Angara, dating senador, at ni Inday Sara Duterte. Napakalayo ng kaibahan nila. Kung hindi nyo pa napanood yung hearing, panoorin ninyo, ka-Coffee, kung papaano sumagot si Sani Angara. Ilang buwan pa lang siya nandiyan sa Department of Education, pero damang-dama niya, intinding-intindi niya yung mga programa ng Department of Education. Alam niya ang problema at alam niya ang solusyon. Ilang buwan pa lang yan ha. As compared kay Inday Sara Duterte dyan, ilang taon siya dyan, 2 taon siya dyan, na puro, pag tinatanong ng mga babatas, prangka yung sagot, di ba? Ginagawang joke time, pilosopo yung sagot. Anong mapapala mo doon sa ganung klaseng sagot? Nako po, ito, nasilip ka, Coffee. Mabilis siya pagdating sa confidential funds. Gastusin yung confidential funds. Pero yung pondo na hiningi ng Department of Education, hiningi niya mismo yan para mapabuti yung edukasyon sa bansa. Abay, yung utilization rate, napakababa, wala pang 20%. In short, nanghingi ka ng 100 para mapaganda mo yung sistema ng edukasyon sa bansa. Yung education as a whole, 100 yung hiningi mo ha. Wala pa sa 20 pesos yung ginastos mo. Ibig sabihin, yung 80% doon, o mahigit 80% panatengga lang, hindi ginamit para mapaganda ang lagay ng edukasyon sa bansa. Ano yun? Effective ka ba doon? Effective leader ka ba dyan? Definitely hindi. Kaya hindi mo pwedeng sabihin sa inyong letter niya kay PBBM na I will show you how to command. Diba? Sa open letter niya. Not direct address to PBBM. Pero sa recent open letter niya, sinabi niya, I will show you how to command. Ganyan ba ang mag-command? Ganyan ba? Sige, mga DDS na nakikinig sa atin ngayon. Sagutin niyo yung tanong. Ganyan ba mag-command ang isang leader? Inefficient sa paggamit ng pondo? O, 143% efficiency. VP Sara spends confidential funds faster than budget to improve education. Sa headline pa lang ng Politico.com, malinaw na. Basta confidential funds ang pinag-uusapan, mabilis gumastos. Pero pag yung pondo na nagagastosin para mapabuti yung edukasyon, inefficient. Bagsak si ate mo, girl. Anyari? Ano, dahil hindi ka hahabulin sa confidential funds? Akala niya noon, ngayon hinahabol na siya. Vice President Sara Duterte has utilized the confidential funds of the Department of Education faster than the funds allotted to improve the quality of education in the country. Bukod na doon ng pera sa confidential funds Kaya yun ang inunang gastusin. Yung pondo na para mapaganda yung edukasyon, tinulugan. Hindi ni-utilize. Sayang yung pondo, sana ibinigay na lang yan sa ibang ahensya na pondohan pa yung kanilang ibang projects. Diba? Yung inefficiency sa paggamit ng pera. During Monday's hearing of the House Committee on Appropriations, Marikina City Representative Stella Luz Kimbo noted that in 2023, DepEd's 112 million pesos confidential fund was fully utilized in just 190 days or 143% efficiency rate. 190 days lang ka-coffee ha. 143% efficiency rate. Ang bilis Basta confidential fund at ang pinag-uusapan ang bilis talaga gumastos ng ating mo girl. However, according to the report of the Commission on Audit in 2023, DepEd only utilized over 37 billion pesos out of 735.39 billion pesos fund. Beruin mo. Tingnan mo ba naman, Si Inday nang hingi ng 735 billion ha. Billion ang usapan dito ha. 735 billion ang hiningi niya para sa 2023. Alam mo kung magkano lang ginastos niya? 37 billion lang. Diba? Sayang sayang yung allotment.
And ewan ko kung nagigets ninyo ka-coffee yung purpose ng allotment, no? Yung purpose ng paglalaan ng pondo. Kapag humirit ka ng budget, humingi ka ng budget, papasa mo sa DBM yan eh, screen yan ng DBM bago po umakyat yan ng House of Representatives at ng Senado. Kapag nabigyan ka ng ganyang budget, ibig sabihin yan, may ibang ahensya na hindi nabigyan. Diba? Kung magpadagdag ka ng budget, may ibang ahensya na mababawasan. Nagigets nyo, ka-coffee. Yun yung concept niya. So kung si DepEd, binigyan mo ng 735 billion pesos, alinsunod sa ating konstitusyon, sila pinakamalaki dyan eh. Ibig sabihin, yung ibang ahensya, mas mababa yung budget. So ang hindi natin maintindihan dito, binigyan ka na nga ng budget, DepEd ha, binigyan ka na ng budget, hindi mo pa ginastos. In short, natenga yung pondo sa inyo. Sabihin na natin, hindi na ibaba sa inyo ng DBM yan. Hindi na ilabas sa inyo yan. Pero nakaalat sa inyo yan. Kumbaga, pinatulog mo yung pera dyan. Na sana, ginastos yan sa ibang projects ng gobyerno. Diba? Total, hingi ka ng hingi, hindi mo naman ginagastos. Hindi ba ka nabigyan? Ibigay na sa ibang ahensya yan, nagagastos sa inyong pondo na yan. Hindi na-utilize yung pondo. Yun ang mahirap eh. Sayang ka-coffee. E di sana, hindi tayo umutang o nabawasan yung ating utang. Kaya nagkakaroon ng budget deficit. Halimbawa, o sige, ang hiningi lahat ng ahensya ka-coffee, o nanghingi ng 2 trillion pesos, lahat-lahat na, budget sa buong gobyerno, 2 trillion. Tapos ang expected na collection natin, 1.5 trillion lang, ka-coffee, 1.5 trillion. Ibig sabihin, 0.5 trillion, kalahating trillion yung kulang mong budget para pondohan yung mga projects na yan sa buong taon. Ibig sabihin, budget deficit yan. So para i-address mo yung budget deficit na yan, mangungutang ka sa ibang bansa para ma-fulfill o mapunan yung kakulangan mo sa budget. Eh di nangutang ang Pilipinas. Ayun naman pala, hindi naman pala ginastos. Pinatulog lang. In short, mag-i-interest ka dun sa inutang mo na sana kung alam mo lang, hindi ka na umutang. Kung hindi nyo lang naman pala gagastosin yan, eh sana hindi na lang kami umutang. Di ba? Hindi pa nagka-interest. Common sense yan eh. Pero wala eh. Ewan ko kung saan napunta yung common sense ito mga to. So ang efficiency pagdating sa spending ng confidential funds ay 143%. Congratulations po. Pero pagdating sa regular funds, napakabagal po, sabi ni Kimbo. Kaya sa pool siya. Sa sinasabi ni Kimbo dyan, State Auditor said the low utilization rate of the 2023 DepEd budget is mainly due to the delayed partial or non-implementation of various programs, activities, and projects. Oh, paano may pagpaliwanag yan? Sige, mga DDS, labas kayo dyan. O, pagtanggol nyo si Inday Sara Duterte dyan. Bakit na-delay yan? Di ba? O wala ba siyang say dyan? Sasabihin niya, department head ko, yung nagpapatupad dyan, wala ako dyan. Hindi, command responsibility yan. May pananagutan ka pa rin dyan. Di ba? Oh, bakit hindi nyo in-implement yung mga programs na hiningi ninyo? Nagsayang lang kayo ng pondo. Ay, di pala sayang. Sabihin nila, hindi naman nagastos. May mga desisyon na naging mali dahil sa inyo. Kimbo said, DepEd's low utilization rate, particularly of projects like the DepEd computerization program, aggravated the education crisis in the country, putting Filipinos at a disadvantage in competing for global jobs. Oh, so anong nangyari? Kaninong kasalanan yan? Oh, baka isisi nyo sa DOLE yan. Anong kinalaman ng DOLE dyan? Siyempre, isisi mo sa DepEd yan. Sinong head of agency yan? Bago mo po si Angara. Oh, edi si Sara. Siya ang singilin yan. Oh, may isang nakapasok sa ating DDS. Oh. Sabi ni Luz Biminda Navarro, anong pakialam? Bayaran. Wow. Sige, ipaliwanag mo yan. Madam Luz Biminda Navarro. Sige, ilagay mo explanation mo dyan sa comment section. Kung may punto ka, kung may argument ka, sige, pagtanggol mo si Inday Sara Duterte. Basahin natin yan. Sige, pinupuna mo ako. Sige, comment ka dyan. Basahin ko yung comment mo. Explain mo, bakit ganyan? Bakit napakababa ng utilization rate dyan sa DepEd? O bakit yung mga programs na hiningian ninyo ng pondo, hindi nyo ipinatupad? O, kung ang responsibility yan, sinong may pananagutan dyan? Diba? In a world that is flat, they have to compete globally. Kung kulera tayo, hirap tayo. Hindi silang hirap silang mag-compete. Yun ang kinakaharap ng ating kalihim, ng buong kagawaran. Kaya kailangan natin tulungan ang DepEd. Buti na lang talaga. Buti na lang si Sani Angara na yun ang dyan. Kasi kung si Inday Sara Duterte,
ang uupo dyan hanggang 2028, walang mangyayari sa atin, wala talaga. Sa kangkungan pa rin tayo pupulutin kasi hindi niya naman alam yung trabaho niya dyan eh. Pinakiusap niya lang yan, ibigay sa kanya ang DepEd. Bakit kaya? Ang laki kasi ng pondo. Highest, no? Highest chunk ng budget na pupunta sa DepEd. May crisis, we cannot waste funds, we cannot waste time. Exactly. Sa pagtenga ng pera na yan, nausayang ang oras. Those are two things. Pero pagdating sa COA reports, isa sa pinakamalaking findings ng COA report in 2023 ay low utilization. Ibig sabihin, mabagal ang paggastos at may natitirang pondo so wasted funds, wasted time, sabi ni Kimbo. O sige, yung mga DDS na nakikinig sa atin ngayon, ipaliwanag mo yan. Useless ang nakikinig sa iyo, sabi ni Leonardo Evangelista. Wow! Bakit? Anong argument mo? Sige ma'am, lagay mo yung comment mo dyan. Basahin natin. Sige, tingnan natin kung valid yan. At aamin naman ako, magkukonsider ko kung valid yung argument ko. Valid yung argument mo at mali yung argument ko dito. Sige, comment ka dyan sa comment section. Hindi puro ganyang style ng pag-comment. Bayaran, porket hindi favorable sa inyo yung sinasabi, bayaran, yan lagi niyang sinasabi. Ay nako, explain mo yan. Tulungan mo ka-coffee. Tulungan mo si Inday Sara Duterte. Paliwanag niya yan. Mabagal ang paggastos. Nagsayang ng pondo, nagsayang ng oras. Pero pag confidential funds, mabilisan. Kasi hindi mo na kailangan siya i-audit ng regular process eh. Kasi mga certification lang yan eh. Ang problema, problematic pa rin. Walang in-audit yung OVP nga, confidential funds. Ang daming problema dyan. May problema talaga dyan si Inday. Huwag nyo na ipagtanggol mga DDS. May problema talaga dyan. Walang kwenta ang VP na yan, sabi ni Charit Madarang. Magaling maggastos. Jeffrey Montiano Nebriha watching from Marikina. Kumusta dyan sa Marikina? Happy viewing po sa inyo. Mukhang budget si VP Sara. Sabi ni Kyril 1217. Ayan. Basta pera ang usapan. Hindi pera. Basta confidential funds ang pag-uusapan yan. Papasok agad Inday Sara Duterte. Kahit mag-survey ka sa buong Pilipinas, kapag sinabi mong confidential funds, sino ang politikong maiisip mo? Ang isasagot sa inyo, VP Inday. Siya talaga ang papasok sa isip mo kapag confidential funds ang pag-uusapan dyan. Maestro Paul TV, oy sir, nakikinig sa atin. Happy viewing sa inyo. Maestro Paul TV, shoutout po sa inyo. Kay Kim Go, oy, lumayas kayo mga DDS, doon kayo kay Inday Lustay. Salamat, exactly. Romsky Dax, oy, maraming salamat ha sa panonood. Thank you, Ka-Coffee. Kay Ma'am Cesalia Peña, kung useless ang nakikinig sa iyo, Ka-Coffee, paano ka magkakaroon ng 310 subscribers at isa ka pa ako doon? Thank you, Ma'am Cesalia Peña. Sabi ng mga sabi ng mga DDS vloggers Sabi ni Leonora Evangelista, bakit si BBM? Ano ba ang nagawa niya? Ka-Coffee. Bangag. Bulag ka, ma'am. Ma'am, pasensya ka na ha. Alam kong senior citizen ka na, pero bulag ka sa katotohanan, ma'am. Yung gusto mo lang paniwalaan, ang gusto mong paniwalaan. Dapat ma'am, hindi ka dito dahil marireal talk ka lang. Magaling si Itok-Itok Sara Pusit pagdating sa confidential funds. Exactly. Basta gastusan niya ng confidential funds, number 1 agad yan. Present agad yan. Ako lang bahala dyan. Confidential funds yan Emelita Picado watching from Tokyo, Japan kay Ma'am Victoria Ida. Hi Ka-Coffee. Good evening watching from Milan, dyan po sa Italia. Happy viewing po sa inyo. Good night Ka-Coffee, sabi ni Franklin Gabug. Hello po sa inyo. Good night po. At sa mga nakatutok sa atin ngayon, umaga pa lang sa ibang bansa yan. Good morning po sa inyo. Sige, yung mga nasa Facebook po at hindi pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasuyin na lang Ka-Coffee. Please like and follow sa Facebook at kung nasa YouTube po kayo, please click nyo lang po ng subscribe and dyan po sa baba, subscribe dun po. Alright, sige, kuha na kayo ng inyong kape at tayo mag-move on sa ating next topic.